Ito ang napakagandang balita, mga kababayan. Isa ka din ba sa taga-suporta ni Francis Leo Marcos o FLM, kabayan? Nalungkot ka din ba noong ito'y siraan at pag-initan ng mga politikong gusto siyang pabagsakin? Kung isa ka sa solid supporter ni Francis Leo Marcos o FLM na sumikat noong pandemya dahil sa kanyang mayaman challenge, ay ito ang magandang balita sa iyo. Ang pagbabalik ni Francis Leo Marcos. Tama ang narinig mo, kabayan. Ang pagbabalik ni Francis Leo Marcos. Matatandaang siniraan at patong-patong na kaso ang isinampa kay FLM. Dahilan, kaya ito'y nakulong habang nililitis ang kaso, ngunit nanaig pa rin ang hustisya at katotohanan at sa wakas nakalaya na din si FLM. Panoorin natin ang kanyang mainit na pagbati at mensahe para sa lahat ng mga nananatiling sumusuporta at naniniwala sa kanyang busilak na puso para sa taong bayan. Anyway, gusto ko lang sana na katulad ng sinabi ko na may mga tao kasi na may pangyayari kasing ganito eh. Yung mga naunang, ang dami ko kasing lawyer na nagpalit-palit, sobrang dami. So may mga naunang lawyer kasi lalo na nung unang first 3 months. Marami tayong supporter eh. There are millions. Sabi ni yung unang lawyer, lalabas na siya within this month. Sabi ni Basher, hindi, mamamatay na sa kulungan yan. Hindi naman ako nakalabas. So ngayon, yung supporter, yung medyo mahina-hina, parang totoo yung sinasabi ni Basher na talaga ang kriminal tong si FLM o kaya si ganitong pangalan, si Norman Eka. Di ganyan yan. So pwede mangyari yan. Aba, ayoko na lang humbanggitin. Baka akala ay sandamakmak ho talaga naman. Naku, kumbaga sandamakmak ho yung kinaharap ko pong problema. And then yung lawyer na medyo, yung mga supporter na medyo hindi naman ganong atibay ang pagkakakilala sa akin eh. Totoo yung sinasabi ng Basher. Yung walang hiya itong si FLM. Hindi sila wala na. Nagsalita na naman yung bagong lawyer. Sabi lalaya na ngayon. 2020 pa lang nun. I'm talking 2020. After 3 months, lalaya na hindi naman, sabi naman ni Basher hindi makakalaya yan. Hindi nga nakalaya. Di yung medyo mahina-hina uli, natanggal na naman yun. So yun yung nangyari. Pero may mga supporter pa na talagang nakita nila ako in person. Alam mo, kabayan, no? Dito makikita mo talaga na sincero itong si FLM o Francis Leo Marcos, mga kababayan. Biruin mo, ipinaliwanag niya sa lahat ng kanyang mga taga-suporta kung bakit nga ba siya natagalan sa kulungan. Ano ang nangyari? So, sa ganung bagay pa lang, mga kababayan, no, makikita mo talaga na buong puso at tapat na nagsasabi ito ng buong katotohanan itong si Francis Leo Marcos, mga kababayan. Kasi malay naman natin na siniraan lang talaga itong si Francis Leo Marcos dahil dala-dala niya dati noong Duterte administration pa, bago pa mag-eleksyon ang Marcos. So baka na-threaten yung mga kalaban sa politika na baka may isang Marcos na naman ang papasok sa politika, mga kababayan, no? So ayan, pagpatuloy natin ang panunood ng kanyang paliwanag at mensahe para sa mga taga-suporta niya dito sa social media, mga kababayan. Yun yung naiwan. Yung matibay yung paniniwala. Ba't wala akong pwedeng sabihin pangit doon sa mga supporter na nagpakita ng suporta at nawala? Lalo na't may mga vlogger na nagpanggap na supporter ko para kunin lang yung ating mga supporter. Baka launa na yung naging kalaban natin. So maniniwala na nga talaga sila doon. Dahil nakakulong ako, hindi ko maidepensa yung sarili ko. But hindi ho sumama yung loob ko sa kanila. Wala akong karapatan. Lalo na sa mga supporter natin na natangay lang. Yung iba'y nanahimik na lang.
na hindi na kinaya. Parang sige, paglabas na lang ni boss. At saka ako babalik. Bumalik po ngayon, hindi. Nasasalamatan ko kayo ngayong gabing ito. Kung babalik kayo, okay, mahaba ko pagsasamahan natin. Marami pa po tayong gagawin at hindi ko kayo bibigyan. Ngayon kung hindi rin ho kayo babalik, at least napasalamatan ko ho kayo dun sa magandang bagay, sa pagmamahal, at sa support na ipinakita nyo sa akin noon na ipinaglalaban nyo ako. Yun ay naiintindihan ko. Nga pala, ito kasi noon, nung first, noong 2020, I've seen this name. Suddenly nawala sila. Gusto ko sanang pasalamatan to si Mami Nene Grace at saka si Ma'am Josephine Latoha. Naging kumari ko pa yata to. Ano yun? Josephine Latoha Alcantara ba yun? So, kung nakikinig kayo ngayon, sana, kung hindi nyo naman, at i-review nyo na lang itong video na to, itong live na to. At dahil, eto, kagabi hindi ako nakikita ngayon ito. Nakakita na ako. Medyo pagod lang. So, Ma'am Nene Grace, through those years, nandoon ako sa kulungan, hindi ko po ikinihihayan. Nakulong po ako. Ay, yung suporta mo, halos gabi-gabi. Na-appreciate ko po yun. Pati na kay Josephine Latoha. I think they are both from Canada. Ma'am, maraming salamat po. Gusto ko po kayong pasalamatan. Doon sa mga panahon na yun. Mabuhay po kayo. At dinadalangin ko po sa Diyos na sana pagpalain po kayo sa pang-araw-araw ninyo sapagkat naging bahagi po kayo ng buhay ko nung panahong natanda rin ako. Ngayon, nandito na po ako. At if you wish to see me, then perhaps we could have coffee. Ako na yung magtitimpla ng kape para sa inyo. Ayun no, nakaka-touch talaga itong sinabi ni Francis Leo Marcos mga kababayan no. Biruin nyo, nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. At sa lahat ng mga sumuporta sa kanya at biglang nawala is nagpapasalamat pa din siya at hindi niya daw masisisi kung bakit ang mga kababayan natin ay biglang nawalan ng tiwala. Gayong sino ba naman ang hindi mawawalan, di ba? Kasi sobrang tagal din ni Francis Leo Marcos na nakulong. So parang nawalan na ng pag-asa ang maraming sumusuporta. Pero ngayon mga kababayan, nagbabalik na si Francis Leo Marcos at eto na, magsisimula na ulit ang kawang gawa niya para sa taong bayan.